Marami tayong medium and channels sabay pag-communicate sa club natin. Meron tayong forums, news, group feeds, group chat, events, calendar, wiki, face-to-face, and Zoom. So, ito yung tanong, saan at kailan natin gagamitin yung mga channels na yan? So, tatlo lang yung kailangan yung tandaan, officers, pagpipili kayo ng mode of communication natin. Number one is gaano katagal yung need i-retain yung information para makita ng target receiver nyo. Number two is ano yung context or nilalaman ng message nyo. And number three is kung sino yung target receiver nyo. So, bibigyan ko kayo ng rough map para alam nyo kung saan kayo magpo-post ng message or content nyo. So, let's start sa news page natin. Basically, para lang tong blog sa WordPress. If familiar kayo sa WordPress or nakapag-blog na kayo dati or nakapagbasa na kayo ng blog, parang ganun lang din yung itsura niya. So, ginagamit natin tong channel na to every time na may club-wide announcements and updates tayo. And kapag need yung i-retain yung announcement for a week or month para mabasa ng lahat, by default, yung advisor, president, secretary, club coordinator, publicity director, and community moderator lang yung may access sa mga features na to. Makikita nyo to sa gilid ng dashboard nyo if may tamang permission kayo. The second one is our events calendar. Dito tayo nagpo-post ng mga scheduled events. Pwede rin kayong gumawa ng Zoom meeting directly sa dashboard natin. The good thing about this is that pwede kayong mag-subscribe sa calendar natin para makita nyo sa Google Outlook or Apple Calendar nyo yung mga schedules ng club natin. By default, lahat ng officers is may access sa feature na to. The third one is the community forums. If need nyo mag-post ng content na makikita ng buong community, other than announcements, dito nyo siya gagawin. By default, ang nagmo-moderate ng forums natin is yung community moderator and yung president. May special access sila sa mga moderation tools na wala sa ibang members or officers. The third one is the group pages. May iba't ibang groups tayo sa club. May group tayo for different committees, different divisions, different campuses, different departments, strands. If need yung mag-post ng content na makikita ng specific group nyo, dito nyo siya gawin sa group page. Ang pinagkaiba nito sa forums is that instead of discussions, parang Facebook feed ang format ng conversation sa loob ng group pages. And ang nagmo-moderate ng group pages natin is yung community moderator pa rin natin and yung president. Although, pwede na mag-assign ng volunteer si community moderator dito para tulungan siya sa pag-moderate ng bawat groups since medyo marami siya. The fourth one is the messages. Para lang din tong messenger wherein pwede kayo makipag-chat individually or by group. Ang pinagkaiba lang nito sa messenger is that pwede natin siyang i-automate na parang Discord or Telegram. I'm sure masyado uh, I'm sure masyado ng sabog yung messenger ng mga members natin dahil nga nandun din yung mga subjects GC nila. So, ang ginawa natin is siniwalay natin yung sa atin para may dedicated space tayo sa mga conversations and announcements natin. If need nyo mag-post ng quick and private message sa isang individual or group, dito nyo siya gawin. Wala nagmo-moderate ng messages. Kahit ako sa backend, hindi ko makikita yung mga private messages nyo since encrypted siya. The fifth one is the wiki. Ito yung Wikipedia ng club natin. If need nyo mag-post or mag-share ng information na need ma-retain permanently, dito nyo siya gagawin. By default, lahat ng officers is may editing privileges. So, pwede kayong gumawa ng sarili yung documentation. If kailangan nyo i-standardize or i-systematize yung proseso nyo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Number 6 is our Facebook page. Meron din tayong YouTube page. So, if need nyo mag-post or mag-share ng information na labas sa club natin, dito nyo siya gagawin. By default, yung club advisor, president, coordinator, recruiter, and publicity director lang yung may access sa page natin. Number 7 is yung face-to-face meeting. Most of the time, pupunta lang naman tayo sa school kapag pinapatawag tayo or may mga events na need tayong i-organize. Pero most of our operations pa rin will be online since katulad nga ng discuss natin sa club charter, hindi tayo pwedeng gumalaw na parang nasa isang school lang tayo. Hindi natin i-consider yung location gap ng bawat isa sa atin. And for the last one, and pinakayaw nyo sa lahat, is Zoom. Apat lang ang purpose kung bakit gagamitin natin si Zoom. Una is need natin mag-arrive sa final decision. So,
dito ng poll voting session para i-guide yung mga decision makers natin na si club advisor or president based sa mga feedbacks na binigay nyo. And reason kaya meron tayong mga decision makers is para hindi tayo ma-stuck sa endless discussions. Hindi naman natin sila ilalagay sa role na yan kung hindi natin sila pinagkakatiwalaan. And as your leaders na nagpapatakbo ng buong sistema natin sa club, may karapatan silang magkamali. The second and third reason sa paggamit yun ng Zoom is problem solving and ideation. And the third one is may meeting tayo sa club advisor natin. Okay? May mga free whiteboard templates si Canva and Zoom na pwede yung gamitin para mag-run ng sarili yung workshops sa Zoom. Kapag naipag-collaborate kayo sa iba nating mga kasamahan, nag-provide ako ng mga resources na pwede yung gamitin sa baba ng video na to. Practically and time-wise, mas productive and engaging kasi ang workshops compared sa magsalita lang kayo ng sabay-sabay at mabibigay ng feedback sa isa-isa. Then, pagtapos ng meeting, ma-realize nyo na hindi pala ganun ka-productive yung meeting nyo kasi wala kayong action items na nagawa or may mga nakalimutan kayong sabihin along the meeting. In addition to that, mas interactive ang workshop so hindi mo bored yung mga kasama nyo. If need nyo ng mga ideas kung anong klaseng workshop yung i-run nyo based sa specific problems na sinasolve nyo, I recommend na you look at Team Tactics and Workshop Tactics by Pipdex. Pipdex, nasa baba yung link. Basically, para lang siyang mga set of activities to help you solve problems. Pwede yung pagsama-samin yung iba't ibang activities para makabuo kayo ng isang workshop. If wala sa apat na options na to, yung reason kung bakit need yung gumawa ng Zoom meeting, I recommend na you use other alternatives like screen recording or using other channels na discuss natin sa lesson na to. And that sums up our communication matrix.